Pagdating sa battery, the more time na ginagamit natin yung kotse, the less yung buhay ng ating battery. Pero kung bihira natin gamitin yung kotse, possible naman na mas magtatagal yung ating battery. On my estimate, sa mga public use, o sabihin na natin yung mga more than 10 hours a day yung binabiyahe ng kotse araw-araw, possible magtatagal lang yan ng mga 1 taon yung battery. Pero dun sa mga private use, na sabihin na natin sa isang araw pwedeng mga 2 o 3 oras lang, hindi malayo na kayang magtagal niyan ng more than 2 years. O yung iba pa nga, goods pa hanggang 3 years old ng battery. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, may na-receive tayong question na related sa battery. At yun nga daw, masisira ba yung battery kahit hindi ginagamit yung kotse? So technically, masisira pa rin yan kahit hindi natin gamitin yung ating sasakyan. Pero yun nga, mas magtatagal yung battery na hindi masyadong gamit yung kotse compared dun sa gamit na gamit. Pero ito rin yung isang idea dyan, wag din na sa nating madidrain yung battery kasi may tendency masira din yan pag nasobrahan naman sa drain. Pero yung sabihin na nating bihira lang gamitin yung kotse at di naman nadidrain yung battery, magtatagal naman yan sigurado. And yun nga, sa estimate ko, like for example sa akin, itong kotse ko na to, frequent tong ginagamit. Sabihin natin more than 10 hours a day talaga yung trabaho nito. And maswerte nang umaabot ng 1 taon ang battery nito. Pero yung isa kong kotse naman is sabihin na natin, minsan nga halos once a week lang ginagamit o twice a week lang ginagamit, mga 3 to 4 hours lang every or siguro mga 5 oras kada linggo, nagtatagal talaga yung battery. So more than 2 years talaga yung tinatagal ng battery. So ganun yung pinaka idea, no, with regards dun sa battery. Ang issue kasi with the battery, yun nga, the more na ginagamit natin siya is the more na nagle-less yung lifespan niya. Kaya nga iba yung warranty nung private use dun sa mga public use. So sabihin na natin sa mga common, yung mga private use, binibigay talaga nila yung 21 months. Pero sa mga public use, usually 6 months lang ang binibigay nilang warranty. So yun, kaya mas mabilis talagang masira pag laging ginagamit yung ating battery. Pero yun nga, yung mga battery kasi natin sa kotse, hindi yan dinesign para ma-drain. So may tendency masira yan pag laging na-drain. Kasi hindi yan yung katulad nung ginagamit sa solar, yung tinatawag na deep cycle. Itong mga car battery kasi natin, mataas yung ampere niya, pero hindi ganun karami yung ini-store niyang power. Unlike kasi nung pang solar, yung deep cycle, hindi man ganun kalakas yung ampere niya, pero mas marami siyang nai-store na power. So ganun yung pinaka-idea, no? So ang suggestion ko naman sa inyo, para maalagaan ninyo yung inyong battery at mas magtagal, okay? So depende kasi ito sa battery, may battery kasi na maintenance free, meron din naman battery yung di tubig. So kung di tubig yan, at least sana every maintenance, o sabihin natin every 3 months, sine-check nyo din yung level nung tubig nya. So nilalagyan din. Okay, para at least, di ba, laging naka-float yung ating yung mga element do sa loob. Kasi pag natuyuan yon, doon na siya mag-i-start talaga na mas mabilis masira. Now, kung tapos na yung warranty ng battery, kahit sabihin natin yan yung mga maintenance free, so yan, kasi tapos na may warranty, di ba? So wala nang mawawala. So yun, pwede nyo na rin siyang dagdagan kung sakali bang kulang na para mas magtagal palalo. Kasi yan sa mga way, na way para mas magtagal yung battery natin. Kumbaga, inaalagaan natin siya sa tubig. Yan. Kumbaga, pag tapos na yung warranty, kasi during the warranty period, wag yung lalagyan kasi mawawala yung warranty niyan. Kumbaga, yung sticker kasi usually yung sticker pag tinanggal mo, out of warranty na yan. So yun yung pinaka idea naman do sa battery, para mas magtagal. Then yun, iwasan din natin na yung battery natin, or dapat yung battery natin pag nakalagay talaga siya doon sa lagayan, hindi siya kumakalog. Dapat intact lang siya doon. Kumbaga nakasalpak talaga siya ng maayos.
no, hindi siya yung gumagalaw para hindi siya mabasag. Then yun, iwasan din natin na maglagay ng mga sobrang daming modification or kung ano nung wire, kasi yan yung mga, actually yan yung isa sa mga top reason kung bakit nagkakaroon ng pagkasira ng battery is yun, pwedeng nagdidikit yung positive tsaka negative kaya nasisira. So yan din yung isang ng battery natin. Now pagdating sa brand naman, sa akin basta maganda yung maganda yung serbisyo. I mean yung warranty, mabilis ma-claim, okay, madaling mag-claim, okay na yan. Hindi naman ako personally hindi ako masyadong maselan sa brand yan Any brand okay naman ako, basta maganda yung warranty services nila. Na halimbawa, ito may mga battery kasi na pag sira at na-declare na sira, replace. Meron namang ibang battery kasi na pag sira, i-request pa. So matitenga, 'di ba? So meron kasing mga dealer na pag sira yung battery, na-declare na sira, or pag tinest nila at sira, replace agad, no question asked. May mga dealer naman na ipagpapaalam pa. So yun yung tignan niyo kung bibili kayo ng battery. Kumbaga, ano ba yung proseso ng warranty niya kung sakali nagka-problema, or if ever mapapahiram ba kayo ng service unit kung sakali man kasi yung iba naman hindi man nila ma-declare agad na papalitan pero nagpapahiram sila ng service unit. So okay yun pag may ganun pero syempre pag nawala na yung service unit nila, wala ka na rin mahihiram. Pero mas maganda sana yung replace. Yan, may mga ganun dealer yun yung isa sa mga tinitingnan din natin. Then syempre as much as possible, pag bibili tayo ng battery is yung along the way lang din natin, kung it's either papunta sa office or papunta sa bahay, para at least kung may problema man, pwede mong idaan. Libre naman magpa-check up ng battery. So kumbaga madideclare naman nila doon kung goods pa sa bad. Okay, kasi sa totoo lang yung battery ang isa sa mga top reason kung bakit hindi nag-i-start ang isang sasakyan. So kung yan ay lagi nating aalagaan, malaki yung assurance na mai-start natin. Kaya ang suggestion ko dyan, kung private use yung sasakyan ninyo, pag umidad na siya ng mga 2 taon, paghandaan nyo na siyang palitan. Okay, kumbaga meron ka ng pera para doon, kasi mahirap naman yung biglaan kang mapapagastos, di ba? Then pag sumampa na ng 3 taon, sira man o hindi, I suggest palitan nyo na. Then ibenta nyo na lang yung luma. Minsan naman mas mahal naman na ibebenta yung ayos pang battery kahit 3 taon na. So sa mga public use naman, kagaya sa akin na halos araw-araw tumatakbo, ang pinaka-safety talaga natin kung tutusin 6 months 6 months talaga yung pinaka-safe na halos bihira naman yung nakakaproblema within 6 months. Pero pag pumalo na ng 1 taon, I suggest i-replace nyo na. Yan, kumbaga for the safety naman, kasi minsan ang-laki din nawawala. Bawa sa atin, araw-araw tayong tumatakbo, na-delay tayo ng almost, sabihin natin 4 hours, 2 hours, di ba? So may perang amount din yun So di ba maganda yung lagi tayong tumatakbo na okay yung ating sasakyan. So yun mga boss, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards battery. So yun, sana nasagot ko rin yung tanong with regards battery, na yun nga, nasisira pa rin ang battery kahit hindi ginagamit ang kotse. Salamat sa panonood, at kung may suggestion kayo or comment, i-comment nyo na lang. Kung may tanong kayo related sa battery, comment down below nyo na lang para mapag-usapan din natin yan. Who knows, sa susunod yung tanong naman ninyo ang mapag-usapan natin.